Hello guys, good morning. It's Saturday, 4 a.m. Hindi na nakapag-vlog kagabi kasi sobrang pagod at saka sakit na ng katawan ko. So ayun, dumating kami ata dito sa Wangod Village around 9 p.m. no? 10 na. Magte-10. Hello guys, good morning. So akin na tayo kay Wangod. Tara. Bali ito nga guys, paakyat na kami nito sa Wangod Village. Yung nauuna ng nakamotor is yung aming guide na si Ate Joy. And ayan, siguro mga 30 to 40 minutes na motor drive pa paakyat simula dun sa mismong highway, dun sa may Wangon sign na Wangon Village. So ayan, medyo hindi ko pinas forward lahat kasi gusto ko rin makita nyo yung tanawin. Grabe, ang ganda. May sea of clouds na yan nung umagang yan eh. Hindi ko lang nakunan lahat, pero sobrang ganda talaga ng lugar. Huwag nyo nang pansinin yung mga nasa gilid ng daan kasi maputik, mabato, marami ding kalat kasi ginagawa pa lang talaga yung kalsada, hindi pa siya totally tapos lahat. I think nagkakaroon ng road widening dun sa unahan, and also yung gilid na yan mismong pag nagkamali ka talaga bangin yan eh. So as much as possible, ay teka, dito medyo hinabol ka ng aso. uh, Hindi talaga mawawala yan pag nagra-rides ka eh. Meron talagang part na habulin ka ng aso. Pero ayun, tuloy nga tayo dun sa ano. Diyan sa gilid niyan talagang pag nagkamali ka, laglag ka sa bangin. As in talagang bangin yan sa gilid. Walang railing yan, walang harang o kung naman. As in bangin talaga. Pero tingnan nyo naman yung view, grabe. Biyahe pa lang sulit na eh. Kahit na medyo masakit sa katawan sobrang layo. Pero pagdating mo naman dyan, nung nakita namin yan nung umaga, grabe, parang nawala yung pagod namin, wala yung sakit ng katawan namin kasi ang ganda talaga. Napakaswerte ng mga taga rito. So ayun nga pala, inabot kami ng 17 hours bago kami nakarating dun sa baba kasi sa baba kami tulog. Pero mas ma-advise ko siguro dun sa mga first time na gustong pumunta dito, mag-joiners na lang kayo kasi sobrang nakakapagod talaga siya motorin. Kinuha namin siya ng isang araw from Laguna to Buscalan. Hindi naman nakakasisi pero sobrang pagod, sobrang sakit ng katawan. Pero yung view naman, lalo na sa Atok at saka dito nga pagpapakyat ng Wangon Village, talagang sulit na sulit naman. Nga pala yung mga ginastos dito, yung sa tour guide nasa 1,500 pesos yan. And wala namang bayad yung registration. So pagdating namin doon, nag-register lang and then okay. Mostly yung mga homestay dito, 400 pesos per night. Yung tinulugan namin kagabi ay 400 per head. So pag akit namin sa taas, maghahanap din kami ng matutulugan kasi balak namin magstay overnight para makapagpahinga rin bago umuwi. Sana matutuan kami ngayong araw para wala na kami problemahin bukas. Kasi marami talagang turista. Yun nga, may mga nakasulubong na kami na van. Mga naghatid na ng turista yon. And I'm sure pagdating namin doon, mas marami pang turista na naghihintay at saka aakyat din ng Wang Village. So ayan guys, yun yun naman yung daan, diba? Mas nakakatakot pa siya kaysa doon sa tattoo eh. Kasi pag nagkamali ka talaga dyan, ano ka, history ka, rip ka dyan. Pero yung view naman talaga, priceless talaga yun. Napakaganda. Hindi kami nagsisisi na nagmotor kami kasi madalas naman namin ginagawa yung mag long ride eh. Kaya yung experience, yung adventure, sulit. Kahit na medyo pricey lang talaga. Kasi sobrang layo niya, nakailang pag-asata kami. Siguro naubos ko sa gas mga nasa 3,000 na rin ang naubos ko. So kung i-advise ko sa inyo, mag-joiners na lang kayo, hindi pa kayo pagod dun sa mga van. Depende sa mag-organize nung tour. Around 2,900 to 3,000 pesos plus ata rin sila maningil. So ayun, mas makakatipid kayo kung ganun ang gagawin.
joiner kayo ng mga tours tapos kaya tsaka libre pa ata pagkain. Pero sa amin kasi mas ginusto namin magmotor kasi sarili namin pacing, kapag gusto namin huminto pwede, at saka mag-picture, walang kahit magtagal kami walang magagalit. Yun lang naman ang kagustuhan namin na mangyari. Gusto namin i-enjoy kung ano man yung pupuntahan namin, yung journey, yung adventure, yung biyahe, gusto namin ma-enjoy. And so far nangyari naman, talagang sulit. Tingnan nyo naman yung view talaga. Kung maayos na siguro yung kalsada dito pagka talagang tapos na siya, grabe, ganda talaga dito sa Buscalan. So yun nga, pagdating namin nag-register kami, may mga nauna na sa aming mga van, so expected na yun kasi weekends, maraming turista na darating. At saka nga pala kung balak nyo rin magmotor papunta dito. So, after a day, ganito na itsura ni Iroy. Dito. Kamusta naman yung mga bagay mo dyan, Kiroy? Iiwan na. So yun guys, nakikita nyo yung trail na yun, doon tayo dadaan. So guys, ayun na yung Tattoo Village at saka ito yung dadaanan natin. Medyo makalat pa kasi kakasemento lang daw ng walkway. Pero at least hindi na kayo madudulas, hindi siya maputik kahit na pumunta kayo dito ng rainy season. Wala kayong dapat ipag-alala kasi walkway niya ay sementado. Hanggang doon yan sa village, wala talagang palya. Ayaw po ni Apo Wangod lumipat ng Makati para malapit. Di ba mo siya nababa, ate? Yun yung dating tuloy na kuha. Ayan? Wow. Ang ganda! Kamay. Morning! Sige, try mo maligo dyan. So, ayun yung trekking, aabutin din ata ng mga 30 to 40 minutes. Siguro 10 minutes pababa, 20 minutes paakyat. Or depende na lang sa pacing nyo. Pero habang nagte-trek, ang ganda ng view. Talagang sulit ang ganda dito. A few moments later. So yan guys, after almost 40-50 minutes, nandito na tayo.
40. 40? So ayun, nakarating na nga tayo mismo ng Buscalan Village, Tattoo Village ng Buscalan. And pagdating, syempre, una nating ginawa, ay nagkape. para naman tanggal hingal, di ba? Ang sarap ng kape dito, guys. Talagang Sarap magkape dito, ano nila guys. yan, homemade na kape nila. So ayun, guys, dito kami mag-i-stay for the night. Ayun, may electric fan. Wow. Ang ganda naman. Ilagay ko muna yung bag ko dyan. So ayun, sa mga nagtatanong, guys, merong internet dito sa village. Meron silang Starlink, yung kay Elon Musk. So, pwede kayong maki-wifi. May wifi bento dito. Sabihin nyo lang sa tour guide nyo. Kaya hindi kayo madidisconnect sa mundo ng internet pag nandito kayo.